inatake na naman ng hacker. Sindikato ito. Ang data system ng DOST. Yung mga research natin mga scientists. Department of Science and Technology ito eh. Mga research ng ating mga scientists, yung mga personal information ng mga empleyado doon. Ayun. Na-expose ba yan? Nahack. At ayon sa investigasyon, higit 1 milyong information dyan ang nakompromiso. Forbida. Kausapin natin ngayon si DICT, Department of Information and Communications Technology, USEC, Jeff D. USEC D, magandang umaga. Magandang umaga, Aljo, at sa lahat ng nakikinig. Opo. Maganda ba yung signal? Opo, malinaw po. USEC, ano po nangyari? Wala ba tayong mga firewalls ngayon, sir? Pwede nating alalayan ang ating mga mahalagang ahensya ng pamahalaan para hindi po ma-hack ang kanilang mga, ano ba ito, website or FB page? Ano ba ito, sir? Sa DOST? Internal systems. Internal system pa? Napasok ng hacker yung kanilang mga, yung kanilang internal system kasama na yung kanilang domain controller na tinatawag. Para makalagin sila sa kanilang mga personal na mga computer. Well, hindi yan personal, pero mga laptop. Grabe, 2 terabytes of data ang nahack? Well, initial yun, pero actually ngayon, kasi pangatlong araw na ito na kami nandoon kasama nila at kasama ng DOST, walang tulugan yung mga taga-DOST. Yeah, actually more than 2 terabytes na ang it seems na. Opo. Ano pong ibig sabihin nitong nakompromiso na ang data natin? Delikado ba tayo dito? Well, ang ginawa naman nila actually is nag-delete. Nag-delete. Kasi ang parang action movie yan pag nakita niyo yung nangyari, So around 10 p.m. 2 days ago, 2 nights ago, na-detect na yan, at nagko-communicate na kami ng DOST pagpasok. So, in an attempt, parang unfortunately, the security systems are not well in place. So, medyo parang nag-play cat and mouse. Ang nangyari is, dinilit niya, dahil syempre, while trying to cover their tracks, napapansin din siguro nila na they are out of time. So they managed to get some data, but for the other data they cannot get, they deleted it. May backup po tayo sa mga na-delete na data? Meron naman. At meron din namang technology, nakikipag-coordinate tayo sa CICC din. Okay. Cybercrime Coordinating Cybercrime Coordinating Center. Nakikipag-coordinate din tayo kasi may technology naman tayo para mag-recover ng deleted data. Pwede po. Hindi nga alam po nating marirecover. Ganun. So, marirecover natin, hindi lang buo. Hindi lang buo. So, may mga, syempre, parang yan we're trying to revive someone, So, may babalik natin. Of course, may mga nawala na. May mga certain memories na nawala na. Opo. Gaano na po tawag nito, ibig sabihin updated na ba tayo ngayon na USEC D sa paglalagay po ng mga proteksyon sa ating pong mga malagang impormasyon pagdating po sa computer. Lahat ng mga ahensya ng pamahalaan ngayon, dahil sunod-sunod na ito ano pong ginagawa ninyo, at least man lang maproteksyon na natin ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno dito sa mga hacker? So, maganda yung tanong mo, Aljo. Opo. At ni-report din namin ito sa Congress. In fact, meron naman talaga tayong mga systems in place that tatlong levels kasi yan. Yung una is intelligence or cybersecurity intelligence. In fact, every week, nagpapadala kami ng report sa mga government agencies. At sana nakikinig din yung mga senior officials, mga undersecretaries, mga secretaries. Nagpapadala po kami ng report. At dito nakalista yung mga vulnerabilities ng bawat mga ahensya na dapat ay yung kanilang IT department ayusin. So, kapag hindi kasi inayos to, hindi talaga matatapos yung adventurous, kumbaga.
ng ilang mga nasa hacking community na targetin ang government system. So that's one. Response, ako masasabi ko rin naman na nakakahabol na tayo sa incident response. In fact, yung alarms natin, nag-trigger yan very, very early that they are being attacked. Yun nga lang, ito na yung number 3. Response and defense, no? Dito medyo mahina tayo kasi unang-una, kulang din tayo ng trained personnel who can handle this. So, okay nga yung intelligence, yung part 1. Okay nga yung incident detection. Pero pagdating dun sa response and defense, nahihirapan din tayo dahil yung mga tao on the ground, yung bawat isang nasa government agency, hindi sila well-trained para depensa yung kanilang mga system. Alam mo kasi, Aljo, marami pa rin sa ating mga government agency ang nauuna yung convenience for security. Okay. Halimbawa, gusto nila mag-remote work. Oo. Hindi ba? O gusto nila mag-remote work, gusto nila ma-access yung mga computer sa nasa loob ng opisina. Oo. Syempre, hindi ko na babanggitin. I don't want to make examples, no? Kasi ayoko naman magbigay ng information publicly sa mga hackers. Opo. Pero ang nangyayari kasi, ang tandaan natin, kung nagbigay tayo ng remote access sa employee natin, malamang merong degree of access ang isa pang tao. Ang tawagin na nating shadow individual or shadowy individual doon sa system na yon. Ganun kasi yung nangyayari eh. Oo. Okay, sige po. Well, abiso na lang po sa lahat. Yusek D, dito po sa mga hacking incident na ito. Ano pong maaari po nilang gawin? Lahat naman ng countries dumaan dyan. Okay. In fact, kausap ko rin yung Singapore just a few weeks ago. Oh. Once our systems are in place, this will significantly improve. Okay. Thank you so much, Yusek Jeff D ng DICT. Thank you po. Good morning. Thank you. Thank you.